So, hi guys! Welcome back to my channel. Ayan. So, for today's video ay mag-update lang tayo sa ating balurch. So, katatapos lang nilang gumawa kasi past 5 na. So, usually hanggang 5 lang naman ang tawag dito, operation ng mga constructions. Tama ba ako sa mga terms na ginagamit ko? So, kakauwi ko lang din galing hospital kasi na hospital yung anak ng sister ko. Tumaas yung lagnat. So, kaya ngayon lang tayo magbo-vlog. So ito naman ay small update lang sa ating baler. So hindi pa rin tayo nakapag-video ng pamamalengke natin. Pero bukas is hopefully makakauwi na yung sumangkenes ko na kapatid ni Ate Red. So maaari ko ng i-video, ipakita sa inyo ang pamamalengke natin at kung paano natin ginagawa ang ating mga paninda. So before ako mag-vlog ay kinausap ko ng isa sa mga gumagawa kung ano mga ginawa nila dito. So alam ko kung ano mga sasabihin ko sa inyo. Diba? So ayan, I'm excited kasi unti-unti na siyang nabubuo. So nakakatuwa pala talaga kapag nakita mo yung alam mo yung from scrap, yung talagang raw siya, na baler, na giniba, na tinatayo, na binubuo. Alam mo yung ganong eksena. That's why I'm excited kung ano magiging outcome ng ating baler. And I'm so excited na i-design na ang ating magiging place which is on sa second floor. So ayan talaga. Sino tayo mag-chika kasi medyo mainit. So ayan, kung sa tingin nyo ay kakalinis lang nung lapag kasi dito sila talaga sa tingin ko naghahalo para sa ating mga biga. So kanina, umaga galing na rin ako dito. So nakita ko silang gumagawa. Hindi ko na videoan kasi I really have to go sa hospital kasi nga sasama ko yung ate ko doon and then aalis siya, may naasikaso siya. So ang eksena na ginawa daw nila dito ay tinapos na nila yung mga biga. So yung mga poste tapos na, nakipapansin ko ay ayan, kompleto na yung mga poste-poste dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poste to. Ayan, eto nakita na to sa vlog natin nung nakaraan. Ayan, yung mga biga niyan. So, ang ginawa nila is etong third row, tsaka yung pinakadulo. So, dun sila nagbuhos-buhos. So, maganda na lumapit kasi medyo malinis at maayos-ayos na. So, ayan. So, ayan, dito yung sa part na to, yung ginawa nila today. Etong part na to, tsaka yung dun sa may dulo, yung binuhusan nila. So kung napapansin nyo dun sa may side, is may mga tulo pa ng semento kasi dyan yung tinapos nilang gawin. Tama. So after daw nito, gagawa na sila ng pang-steel deck. So yung steel deck, yun yung parang magiging kisame nito at magiging floor nung second floor. So steel deck, katulad ata yun dun sa bahay ni ate na parang bakal yun. And then, hindi ko lang po alam ko sinisimentohan pa rin yun, pero mas matibay daw kasi pag na-steel deck kasi hindi siya inaanay or what. Kasi nga bakal siya. At alam ko hindi rin yun hindi rin yun kinakalawang, kaya mas maganda siya. So, ayan. So, I'm excited and alam mo, ang dami ko lang nakikita at pinapanood sa mga videos kung ano magiging kulay ng pintura, kung ano yung magiging plano ko sa kwarto. Ayokong i-tells yung kwarto. Gusto ko sa kwarto ay abangan nyo. Chares. Dahil chinika na natin is, gusto ko yung kwarto kasi naka-carpet. Para gusto ko yung carpet sa kwarto. Pero naka-finishing pa rin siya. Tapos yung carpet is yung parang puzzle lang siya. So, pwede mo siyang palitan anytime kung anong gusto mong ipalit or kung gusto mong magpa-tiles or what. Pwede mo ring palitan. Pero ayoko ng tiles sa kwarto. Gusto ko naka-carpet siya. Taray, kailangan naka-aircon nyo kasi mainit siya pag hindi tayo naka-aircon, pag So, yon. And then, gusto ko din kasi na gusto ko may sariling banyo sa kwarto. O sa labas na lang ng kwarto. Ano mas maganda? Siguro sa labas na lang ng kwarto para may konting lakad-lakad, exercise din yung tatay. Then, ang plano ko, ayoko maglagay ng TV sa kwarto para merong way or merong talaga na kailangan mo tumayo para manood. So yun yung gusto kong gawin para hindi lagi tayong nakahiga lang. So yun, excited talaga ako. Tapos yun nga, yung sa mga sofa, syempre, kailangan pag bago yung bahay mo, bago din yung mga gamit na ilalagay mo. So yun na yung mga pinagpaplanuhan namin ni Love dito sa bagong bahay na titira namin ni Love. Ang taray. So it's our anniversary pala. First anniversary namin ni Love. Ayan siya. Ayan. So ano masasabi mo na anniversary natin today? I'm happy because Tumaba ka na. umabot tayo ng 1 year. Ah, yes! 1 year na kami ngayon, guys. And masaya ako dahil ang laki ng pinagbago ko. Yeah. Ayun, mag-adjust na siya, oh. Ano na kasi ako ngayon eh. Nagiging Tumiiyak ka? Parang sila ulo. dramatic.
So ayan, it's our first anniversary at hindi ko akalain na tatagal kami. Na nagsimula lang to sa lason mong halik. Doon lang naman talaga nagsimula. Sa lamay. Lason mong halik, sa lamay. Na nag-kiss kami, then nagdire-diretso. And then I'm not expecting na tatagal kami na ganito at magiging kami actually. Kasi maraming struggles, maraming pagsubok, marami kang pinagdaanan. And then nung kami na, hindi naman, doon ko na-realize na no matter how much you wanted the relationship to be perfect, there's no perfect relationship pala talaga. Kasi both of you will make a mistake and then you will learn how to forgive each other. Kasi especially, you will know, you know, the real attitude ng person kapag magkasama na kayo. So maganda rin pala talaga nagle-live-in kayo para mas makilala niyo yung isa't isa. So kasi minsan kapag mga malayo-layo lang, tapos di kayo nagsasama sa isang bahay, minsan may itinatago pa siya. But since we're living together na, mas nakilala namin yung isa't isa na mas todo at mas bongga. And I'm happy na we're able to, you know, adapt each other's attitude, paano mag-adjust, paano umintindi. And then, mas minahal namin yung isa't isa sa mga flaws namin, hindi lang yung magandang bagay sa isa't isa. Kasi mas maganda yon. Kailangan hindi lang yung magandang ginagawa or magandang eksena ng jowa mo, imahal mo. Kahit yung flaws niya, dapat tanggapin mo din yan. Kasi wala namang perfectong tao. Ayan, iiyak ako. Chares. So ayan, it's my first time kasi to be in a relationship with a Filipino. Diba, I told you that, guys. Kaya, hindi ko alam na tatagal kami ng isang taon. Actually, marami nga kami eksena na may mga away. Kasi di ba gano'n naman talaga ang relasyon. Kapag ang relasyon walang away, di ang relasyon. Trip-trip lang yan. Pero kapag ang relasyon ay may away, and then you're able to work it out, you're able to, you know, alamin kung ano yung magiging solusyon sa relasyon, sa pinag-awayan nyo. And then, mas lalong titibay yung relasyon nyo, di ba? And then, kapag alam mo yun, nagagalit ka kapag may maling ginagawa, be thankful, be grateful. Kasi may pakialam at mahal ka talaga ng taong yan. Kasi pag wala na siyang pakialam sa lahat ng ginagawa mo, doon ka matakot. Pag di ka niya pinapansin, pag wala na siyang reaction sa mga ginagawa mo, sa mga maling eksena mo, doon ka matakot. Ibig sabihin, hindi ka na mahal ng taong yun. Ha? Bakit napunta tayo sa pag-ibig? Alam ko, ito ay tawag dito, update sa Baller Nut. Pero at least may nasisingi tayo mga, mga ganong bagay-bagay, di ba? And hindi ko rin alam, nagkakajawa ko. Tapos, totoo po yun, humagard po tayo. Kasi mas naging matured tayo. Ay, charot, kailangan pag naging matured na haggard. Hindi ko rin alam, parang, siguro hindi naman tama na sabihin na parang hindi na ako masyado nag-ayos because meron ng tao nagmamahal sa akin, natanggap ako kung ano ako at kung anong meron ako. Siguro lang, it's just that na mas pinipili ko na lang, alam mo yon, mas bigyan ng atensyon o punan ng atensyon yung mga essentials na pangangailangan naming dalawa. Parang mas i-focus ko doon. Siyempre, sinisingit ko doon yung konting needs ko, yung konting kailangan ko ng very light. Pero hindi na katulad kasi dati nung single ka na pwede mong bilhin lahat ng pangsarili mo, lahat ng pampaganda. Hindi naman pumurang magpaganda. Hindi pumurang maging trans, magastos. So, ayun, pero wag mo pa rin kakalimutan yung sarili mo. So, kaya ayun, nagbabalik-balik tayo sa pag-hormones ulit ng very light. So, ayan, siguro mga 2 months, 3 months na ako nagtitake ulit ng mga kung anik-anik. Kaya, pero umiitim tayo dahil nga nakamotor tayo lagi. And then, nagsasunscreen naman ako, pero talagang umiitim. Pero sa susunod siguro kapag, alam mo yung kapag dahil nga sa business namin, we have to go early sa mga, sa palengke, then mainit, di mo lang talaga maaasahan na maarawan ka. And I think that's okay. Hindi ko na kailangan magpuputi. Kasi ganito na talaga yung kulay ko. Pero kailangan lang natin ay magpa-glow. Para fresh pa rin tayo, di ba? So, ayun. Ay, Mapi, kasi nga, di ba, may mga magagandang bagay na nangyari sa buhay natin. Share ko lang din naman kasi minsan kapag nakakanood ka na may magandang bagay na nangyayari sa ibang tao, na parang nakaka-inspire, nakaka-motivate, at hindi ko rin to in-expect. And thank you so much sa kapatid ko talaga na nandyan palagi para, alam mo yun, na magpakaati sa akin. Alam ko na it's already too much. I told her na it's already too much, pero masaya kasi siya sa ginagawa niya. And sabi ko sa kanya, I will treasure everything kung ano yung binibigay mo sa akin. Apakadami nang binigay sa akin ng kapatid ko. Sabi niya sa akin lang huwag ka sa akin bumawi sa anak ko. So that's my plan. So if we're going back in vlogging to share with you guys kung ano nangyayari sa buhay ko ulit. And also, syempre, para ipakita sa inyo na okay na ako ulit. Eto na yun eh. 'Di ba? Nakilala ko na yung sarili ko ulit eh. So, alam niyo naman, di ba, may pinagdaanan ko. Pero I'm still sad because, di ba, when I lost my grandfather last December,
Up until now, I'm still mourning. Pero alam ko na hindi siya magiging masaya kung patuloy akong maglulubmok at mawawalan ng, alam mo yon, ng energy to ganito, gawin yung mga bagay na ako at nagpapasaya din sa akin. So, my grandfather, alam ko na sobrang saya niya kasi may ganito nangyayari sa akin ngayon. And he's happy na I'm back. Diba? Back on track. Bitches. Charas! So, ayun guys. So, ito naman ay short update lang sa mga kaganapan natin. And, wala rin naman masyado nangyari ngayong araw. So, tomorrow, still busy. And I will try na makapag-upload bukas. Pero hindi ko sure. Kasi nga, I have to go to the hospital tomorrow. Mas maaga kasi may asikasuhin yung kapatid ko. Then, after nung tomorrow, is lalabas na yung anak niya. So, I'm happy. Thank you, Lord. Dahil, ayan, I know that you're always there guiding us sa lahat ng bagay. And ayun, again, always be thankful and grateful kung anong mga meron tayo sa mga bagay-bagay. So soon guys, I'm excited na ipakita niya sa inyo kung paano kami naghihiwa, kung paano kami nagbabalot ng lumpia, kung paano namin ginagawa ang chicken neck ni Darla, and kung paano na ginagawa ni Love ang ating kwek-kwek. And I'm so excited din na to announce na i-display po natin ulit ang D&D Chili Garlic. Ayan, gagawa tayo nun. Kasi may mga bottles pa ako sa bahay. So, magpo-produce lang tayo ulit ng ating kasi medyo mura na ulit ang silim. Nakakabili na kami ng isang malaking tali for only 25 pesos. I think mga 120 na lang ulit ang kilo ng sili. Pero mas mura dati. Alam ko, nasa 60 lang, di ba? 60 nung unang gumawa kami. So, hopefully, bumaba na siya ulit ng ganon. And ayan, kaya na natin ulit gumawa ng chili garlic at i-display ko din yun dun sa ating tindahan since meron kaming chili oil. Ay, meron kaming siomai, steamed siomai and fried siomai. And I know na magugustuhan nyo ng mga tao dito. Kasi yung ginagawa kong chili garlic, actually yung ginagamit kong garlic kapag gumagawa ko ng chili garlic ko dito is yung fried na nabibili sa palengke and they still love it. Gustong gusto pa rin nila yung lasa kasi I'm still using the recipe kung paano ko niluluto yung D&D chili garlic natin. Ayan, diba? So I'm happy that Darla is back on track na and I'm here again to give you happiness and positivity everyone. And ayun, magsama-sama tayo sa lahat ng mangyayari ngayon, araw at sa mga... Ay! May natutulog na Pussycat Doll. Pussycat Dolls! Ayun. Good morning, Be! Be, parang magiging tao ka, Be. Be, parang anytime, bigla kong tatayo dyan. Makatingin ka naman, naitim ka. Go, carry dyan ka lang. Bantayan mo yung baler ko, ah. Ha? O go, meme ka ulit. So, ayun guys. So, tignan pa natin kung ano kaganapan today. And, ayun guys, ayun lang for today. So, isang maliit na update lang sa inyo guys. And, isang maliit na chika lang kung ano mga susunod na gagawin natin. Maraming salamat sa patuloy na sumusuporta kay Darla Darlings nyo at sa D&D, Charis. Sa Darla and DJ, maraming salamat guys. May God bless you. You know how much I love you guys. Alam nyo kung gaano kayo kamahal lahat. At magkita-kita tayo sa ating next vlog. I love you everyone. Mwah!